Hello guys, good morning. So another day, another farm natin naman tayo for today. So this time, narito po ngayon tayo sa Lopez, Quezon kung saan maglo-locate po tayo ng isang property na may lawak or sukat na 1.8 hectares. Ayan, so as you can see, nandito na po kami sa may pinakabungad ni property. Pero syempre bago po kami tuluyang pumasok, as always, paki-like, paki-share and subscribe sa ating YouTube channel. And then paki-pindot na rin po yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga properties na i-vlog po natin. So, inuuna ko na po medyo magsusorry po ako sa inyo at medyo padalang yung ating pagbablog. Talagang medyo nabibisi ang inyong lingkod sa mga project po natin. Ano po? So, kami po kasi ay nag-o-offer na rin po sa ating mga client ng pagpapabakod, pagpapalinis ng property. Kami na rin po yung nag-handle ng ibang mga properties na ina-avail sa atin ng mga buyers po natin. So, dyan tayo nabibisi bukod dun sa mga documents na inaayos po natin, yung ating mga title patungo dun sa ating mga clients. So, dyan po tayo medyo nabibisi kaya medyo padalang yung ating pagbablog. Pero ayan, merong nag-offer po sa amin na seller na binibenta nga po yung kanyang property dito sa Lopez, Quezon. Kaya agad-agad po natin pinuntahan si 1.8 hectares. So, iikot tayo. Let's go. Pasok na tayo. So, yan. Ikot na tayo. Medyo may karamihan yung ating puno ng bayabas and then medyo malalaki yung mga bunga niya. Nilapitan ko agad. Si property po ay may nakapaloob na ilang puno ng bayabas, kalamansi, and then sa banda doon, meron po tayong pupuntahan doon na tanim na mga mais. And then kung mapapansin nyo, ligid din po ng puno ng saging yung property. Bukod po dun sa ating mga niyog na medyo mabababa pa. So for sure, matagal-tagal nating pakikinabangan yung mga bunga. So mamaya tatanong natin kay seller ko ilan yung mga puno ng saging at puno ng niyog na nakapaloob kay property. Ayan, so meron tayong napansin na puno ng mangosteen dito sa area. Ayan, ito po yung pinaka-boundary niya to another property. Kung mapapansin niyo po yung mga naghilerang dwarf na niyog na yan po ay nabili na po ng isa sa ating mga buyers po. Ano po, yan po ay may sukat na 3.1 hectares. Lapit lang po ako pero ito po ay hindi kabilang dun sa ating binebenta po. Ano po, bigyan ko lang kayo ng idea. Ayan. Ang ganda. Yan po ay na-avail na po ng ating buyer from Manila. 3.1 hectares po yung sukat niyan. And then yung binebenta po natin na pag-aari din po ni seller nga ngayon ay may sukat nga po na 1.8 hectares. So ito na po yun. Pinakita ko lang sa inyo yung na-avail ng isa sa ating mga buyer. Andito tayo. Yan sako po itong mga puno ng dalandan na to. Ang dami. Medyo kailangan ng spray para mamunga. Ayan. Di na po namumunga ang ano, dalandan. Nabunga pa. Kalamansi ba to? Sorry. Kalamansi pala. Magkahawig kasi. Ayan, sako po itong mangilan-ngilan na puno ng kalamansi na to. Sorry sabi ko kung inadalandan. Ayan, so ang daming bunga ng ating saging. Bali yung saging po natin ay iba't ibang klase. So meron tayong saba, lakatan, tordan. Yan, daming bunga oh. Meron pa dito. And then, yung punong ng saging natin ay maglalaro sa nasa halos 500 kapuno. More or less yan. Tapos yung ating puno ng niyog, sabi po ng ating seller ay nasa 150 kapuno.
And then dati, buwan-buwan niya nilulukad yung kanyang liyugan kasi medyo kapos daw po siya. So, dapat every 45 days pero ginagawa niyang buwan-buwan. So, naglulukad pa rin naman po ito ng nasa halos 2,000 kabuo. So, medyo marami-rami na rin. Dito ang dami talagang mga puno ng kakao. Dami. Ayan o. Medyo natutuyot kasi sobrang init po talaga dito. Pero kagandahan dito kay property, meron tayong source ng tubig. Ayan. Papansin po natin yung hose na yan. Paakyat po yan dun sa may papunta sa bahay nila, dun sa pinakatabi ng barangay road. So nakakaakyat yung tubig dun. Kaya hindi sila problemado dun sa ating source ng tubig. At maganda rin po dito, kompleto na po ito. Meron tayong kuryente, meron tayong signal ng phone, at yun nga po, meron po tayong source ng tubig. Kagandahan po kay property, medyo maliit lang po yung cut natin. So ulitin ko lang po, ito po ay 1.8 hectares. Ayan, so sa mga buyers ko po na naghahanap ng medyo maliit lang na cut, ayan, i-avail nyo na to. At kagandahan din po kay property, wala tayong upland, wala tayong medyo pabangin. So, pwede po ito sa mga buyers po natin na medyo may edad na. Caring-caring yung ikutin. Ang daming saging dun sa may banda na yun. Meron din tayo mga puno ng anahaw. Ang gandang property. So lahat ng tinatamaan ng camera natin na may mga niyog, yan po ay sakop ng ating 1.8 hectares. Yan, yung mga maisa na yan, sakop din po yan. Yung mga kawayan na yon, yan, pwedeng pambakod, sakop din po yan. Meron tayong mga puno ng papaya dito. Ayan, so nandito tayo sa part ng maraming puno ng kakao. Ayan, medyo siya na nabubulok. Kasi nga po ay matindi ang init. Ito yung mga pinaglukaran nila. Pero in fairness po, talagang si property po ay maraming laman. And so dito sa part na to, walang tanim. Pero ito po ay hindi po palayan. Yung pong palayan na yun yung sakop kay property. Yan po ay nasa 7 pitak, pero lalapitan natin para mas makita natin ang malapitan. And then itong niyog na to, yan, sakop pa rin po yan kay property. Hanggang dun po sa may buli yung pinaka-boundary. So itong maraming kakao ulit, yan, sakop pa rin yan kay property. Bali, kabisado na rin po kasi yung mga boundary niya to another property. Katulad po dito sa part na to, iba po yung may-ari nun. Pagkatapos itong niyugan na yon na nakapaloob kay 1.8 hectares, yung kabila po niyan ay iba na ang nagmamay-ari. So kabisado na natin yung mga boundary niya kasi yung both side, itong part na to, saka itong part na to, yung kabila po ng kakawan na yan ay nasukat na. So na-relocate na. So meron na tayong pagbabasihan dun sa mga hangganan nila. Pero si property po ay may dating sukat na, pero mas maganda po ay magpa-relocate pa rin po tayo. Ano po? So napapagitnaan po siya ng dalawang property na kasusukat pa lang. Kaya medyo alam-alam na namin yung yung aming iikutan.
So kagandahan kay property, kompleto. Meron tayong niyugan, meron tayong mga puno ng kakao, marami tayong fruit bearing. Yan. May mga sagingan tayo dito. Tapos dagdag pa nga natin tong palayan na to. Pambigas-bigas din. Sakop pa rin po yung puno ng mangga na yan. Ayan. So, kung mapapansin natin tong part na to na may hukay, ito po ay dating palaisdaan or mini palaisdaan po nung ating seller. Pero dahil nga po sa sobrang init, ayan, medyo naiga na siya or iga na siya. Wala na talagang tubig. So dati po kasi nung unang punta ko rito, nung binisita ko si 3.1 hectares na inabil nga po ng ating client from Manila, ayan, nabisita ko po dati ito. So may mga naglalangoy-langoy pang isda dito, kaya lang ngayon talagang tuyot siya. So sakop pa rin po itong mga kakawan na to, sakop pa rin po yan. And then itong mga hardwood na to, sakop din to. Ayan, yung mga niyugan na yan, sakop yan. So, dito tayo sa part ng sinasabi nilang 7 pitak na palayan. So, ito po ay tinataniman po dati ng ating seller ng black rice. Yan daw po yung tinatanim nila. Pero ngayon po, pinapataniman na lang nila kasi hindi na po niya halos maasikaso. So, parang nagpaparent na lang siya ngayon. Ganda. Talagang probinsyang-probinsya yung dating. So, habang nag-iikot tayo, explain ko na po about dun sa ating pinakadaan kay property. So, tayo po ay magkakaroon ng halos nasa 15 meters na right of way. Pero yung right of way po na yun ay manggagaling po iyon sa ating seller. So, yung dadaanan po from Barangay Road, kung saan nandun yung kanilang bahay, yun po ay pag-aari din po nila. So, medyo mahaba po kasi yung frontage nung nasa unahan nitong ating 1.8 hectares. Kaya, anywhere po doon ay pwede tayong kumuha ng right of way na pasok po ang ating sasakyan. So, nililinaw ko lang po 15 meters na pasok po ang ating sasakyan. Yan po yung unang nilinaw ko po sa ating seller kasi importante po talaga sa amin na masecure po namin ang inyong dadaanan. So, pwedeng bumili or pwede rin naman pong magbigay na lang po sila. So, wala naman po magiging problema sa kanila. Napakabait po ng ating seller. Ang ganda. So, meron tayong mga puno ng langka. Meron ako nakita. Tapos, meron din po mga nakapaloob na mahogany kay property. Ayan po. Kagandahan po nito, nandito na yung ating poste ng kuryente. Ayan. So, dun sa may pinakaharap, kung saan nandun yung Barangay Road natin, meron din dong source ng kuryente. Tapos dito sa may pinaka part ng likuran ni property, meron din. So, talagang hindi problema sa atin yung kuryente po natin. Ano po? So, hanggang dito lang yan, yung pinaka-boundary niyan. Pasok tayo dito. So yung palayan naman po natin, sabi po ni seller, halos nakapagtatanim po sila dito ng 3 times sa loob ng 1 taon. Kung ayaw naman po nating taniman si property ng palay, ayan. So pwede nating ipangsalisi yung pakwan or mais, talong, ayan, pwedeng pwede dyan.
So nasa 11 kilometers po tayo para makarating po tayo ng pinaka-town proper ng Lopez, kung saan nandun na po yung ating Jollibee. Soon may McDo na rin po tayo, and then yung mga hospital natin. Meron din tayong mga university dyan. So kung may mga nag-aaral po tayong mga estudyante, ayan, meron tayong pagpapasukan dito. So 11 kilometers po iyan. And then yun naman pong pinakadaan ay mix po iyon. So meron tayong rough road, meron tayong cemented road, and then kagandahan po nito, meron po tayong ongoing na cemented road na ginagawa po ngayon. So medyo nakakagulat lang po kanina pagtungo ko kay property, kasi nga po ay ang haba na po ng nagagawang daan, and then ang lalapad ng ginagawang daan. So mamaya bibigay ko rin po yung video niyan para meron kayong idea pagbalik po namin pag uwi po namin, ano po. So sa dulo po ng video natin mapapanood po nyo yan, kasi kanina hindi ako masyadong nakapag-video. And then kagandahan po kay property, may dalawang way po ng daan si property para makapunta po tayo ng pinaka-town proper, ano po. So meron tayong daan na lalabas po tayo sa pinaka-national road, and then meron din po tayong daan na lalabas ka naman ng diversion road. So may parang shortcut siya. Yung dalawang daan na yun ay napakaginhawa pong daanan. And then malapit din po tayo sa pinaka-barangay hall. Tayo po ay nasa 1 kilometer lang. May makikita na po tayong barangay hall dito sa ating lugar. So kuya, avail niyo po si property. Bali pangatlo na po kayong buyers na nag-avail sa amin ng property dito sa lugar na to, kasi talaga naman pong maganda po itong lugar na to. So kung i-rate natin si property, tayo po ay nasa 100% na semi-slope, pero talagang parang may consider ko na rin po kasi ito na flat, pero hindi naman kasi talaga siyang flat na flat. So 100% na semi-slope lang. So ikot pa rin tayo. Hindi natin masyadong maikot yung ibang part, kasi bukod dun sa masukal, medyo ginabi na po ang inyong lingkod sa pagbablog. Kasi talaga naman po sobrang init. So pinipili ko po talaga na medyo kalmado na yung init bago ako mag-ikot kay property. Pero ang ganda pa rin naman talaga ng property. Panalo. Kung maisipan niyo pong pasyalan ng ating 1.8 hectares at kung kayo po ay manggagaling from Manila, kayo po ay magta-travel ng halos nasa 5 hours kung kayo po ay may sariling sasakyan, and then 6 hours naman po kung kayo po ay mamamasahero. Ano po? Kagandahan din po kay property dito sa lugar na to. Kahit po tayo ay barangay road, may mga lumalabas at pumapasok po ditong mga tricycle na namamasada patungo dun sa ating pinaka-town proper. So wala po tayong magiging problema sa ating transportation, and then kagandahan po nito, pasok na pasok po ang ating sasakyan patungo kay property. So ulitin ko lang po, tayo po ay may right of way lang na halos nasa 15 meters, at wala po tayong i-worry doon sa ating right of way. Makakapasok po ang ating sasakyan ng libre. Or kung gusto niyo naman po, bilhin nyo, mas okay. Pero sabi nga po ni seller, bibigyan ko na lang sila. So pwede po natin isama yan sa babakuran po natin. Ano po? Yan, so unti-unti na tayong lalabas kay property kasi medyo padilim na din naman. So in total po, thumbs po ako dito sa property na to. Ang dami niyang fruit bearing, ang dami niyang niyog, madaming saging, kompleto. So may palayan tayo, meron tayong source ng kuryente at tubig. May signal din ng ating phone. Malapit po tayo sa barangay hall. So medyo malapit din po tayo sa ating pinaka-town proper. Kasi kanadahan po noon, almost cemented road naman po lahat yung dadaanan natin. So meron na lang iba-ibang part na ginagawa ang daan. So okay na okay po siya. Ano po? At kagandahan din po nito, almost flat na rin po yung ating property. So hindi siya mahirap ikutin. Hindi rin mahirap linisin kasi hindi naman po ganong kalakihan ang ating farmland po. Ano po? So about naman po sa ating documents, bali ito po ay TCT title, and then apo na lang po yung nagbebenta. So mga
marami na pong patay, pero wala naman po tayong magiging problema kasi sasagutin naman po lahat ng ating seller yung gastusin mula sa state tax, sa ating pasukat, and then dun sa capital gain tax po. So ang sasagutin na lang po ng ating buyer ay yung pinaka-transfer. Ayan, so papalabas na tayo kay property. So yung pangako ko po na ipapakita ko yung pinaka right of way. Ayan, dito na tayo. So ayun po yung ating barangay road. And then ito po yung dadaanan natin ng property. Papunta po dun sa ating 1.8 kung saan ayan po yung pinaka boundary niya. Ito na po yung pinaka niyog na yan. Yan na po mag-start yung ating property. Ano po. So napaka-iksi lang naman po. Ayan lang. Ayan na po yung barangay road. So okay naman po yung daan. And then ito po yung bahay ng ating seller. Ayan, so labas na tayo para makita ng ating mga viewers yung ating pinaka-barangay road. Ayan, ito na po. So ito yung papalabas ng ating national road. And then ito naman yung papunta dun sa kabilang barangay. And then nandyan din po yung ating barangay hall. So ngayon naman po papakita natin yung pinaka daan. Papakita ko po sa inyo na ito po ay sinisemento na. Ayan. So bago tayo magwakas ng ating vlog, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. And then avail na po kayo kung sakaling magustuhan nyo si property. Ayan, meron po kaming WhatsApp and Viber na nasa taas ng screen. So paki-message na lang po kami para sa ibang mga katanungan. Ano po? Ayan, so avail na po kayo. Ayan, ayun lang si property. Ganda ng overlooking dito sa may kalsada. So thank you for watching. Pakita po natin yung pinaka daan. So let's go.